Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News at dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng mga yan mga kaibigan, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel kay Philippines Trending News at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin guys, let's go! Meron tayong tatlong klase pala ng kuryente. Ito ang tinatawag na base load, mid-merit, saka yung tinatawag nating peaking power plant. Okay, ano-ano to? Ang ibig sabihin ng tatlong klase ng kuryente, pinakamura, isa, mura, pangalawa, at ang pangatlo, mahal. Ano yung pinakamura? Coal, fossil. Yan ang ginagamit na yan. Okay. Yung pinakamura, ginagamit natin yan kapag yung tinatawag nating yung cooling, yung coal, ang ginagamit natin yan sa tinatawag nating base load, yung 24 hours na ginagamit ng ating taong bayan. Ibig sabihin, gagamitin natin ang pinakamurang kuryente, no? Sa araw sa 24 hours a day. Kasi tayo pag umaalis tayo sa bahay, nakabukas ang ating refrigerator, nakabukas ang ating radyo, ang ating TV. So yun ang ginagamit natin, pinakamura. Ngayon, pag dumarating ang gabi, lumalaki ang demand, okay, tumataas ang demand, meron tayong tinatawag na medyo hindi naman siya mura katulad ng coal, pero hindi naman siya mas mahal. So ito lang mga kaibigan, ngayon ko nalaman to, may tatlong klase pala yung kuryente natin, ano? Katulad nung ginagamit sa diesel. Okay. So in other words, Mike, parang gasolina lang din mga kaibigan, ano? Ang sinasabi ng batas, kailangan ng Meralco, minimix niya yung fuel. Minimix niya yung kuryente. Pinakamura, mura, saka mahal. Para na sa ganun, magkakaroon tayo ng tinatawag na least cost na sinisingil natin sa taong bayan. Ngayon, ang mali ng Meralco, ang sinasabi nila kahapon, hindi daw sila binigyan ng guidelines ng DOE. Hindi siya binigyan ng guidelines ng DOE. Na dapat, na i-mix nila yung fuel. Naku, kailangan pa ba sabihin kasi kapag hindi, yun na nga ang sinasaad ng batas under Section 23 ng Republic Act 9136, sinasabi nila, EPIRA law. Distribution utilities, EPIRA law, yes, correct. Distribution utilities shall provide electricity to our consumers in a least cost manner. Ibig sabihin, sa pinakamurang pamamaraan, kailangan i-mix mo yung mga kuryenteng mura, pinakamura, sa kamahal. Yan ang i-offer natin oras-oras sa ating mga kababayan. Ngayon, hindi nila ginawa yon. Bakit? For the past 20 years, Mike, tagal. Hindi sila nag-mix ng fuel. Hindi sila nag-mix ng pinakamurang formula. Bakit hindi ginawa? Ako, ang tingin ko, meron ditong sabwatan. Ayun na. Meron ditong sinasabing meron silang pinapaborang kumpanya na kumbaga ginamit nila yung mas mahal na kuryente imbis na ang ginamit nila ay ang murang kuryente. Alam mo ba, Mike, sa aking pag-aanalisa at sa pagko-compute ko magkano involved niya pera dyan? Ang nakikita kong kung ang kanilang sinasabing 1.31, ang average silang 1 peso and 31 cents per kilowatt, per kilowatt. Halimbawa, yung pinakita ko kanina doon sa distribution, 1 peso and 38 centavos per kilowatt ang kanilang sinisingil sa ating mga kababayan. Ang aking komputasyon, 50% non sobra. For the past 20 years. Mike, for the past 20 years. So magkano more or less na pera yan? Sa billion ito, di ba, Kong? Aabutin ng billion. Wow. Billion. Kasi yung sa transmission rate na kinompute namin, pinag-aralan ko din yung sa transmission rate, na kung saan kumikita ang transmission industry, yung ibang kumpanya, 66% yung overcharge nila, profit nila. Ibig sabihin, mali kasi Mike, mali yung implementation. Ayaw nilang sundin yung EPIRA law. Yun. Yes, at hindi lamang yun, no? Nagkakaroon sila ng tinatawag ng
connivance. Yun ang mabigat. Hello? Sige po, sige, okay. Meron tinatawag tayo ditong Sabwatan, sa Tagalog, nagsabuatan sila. Alam mo dito, kapag binigay natin yung at alam mo, Mike, ito pa ang isa na na-discover namin kahapon. Ang Meralco, according sa guidelines ng ERC, dapat yan nagre-reset. Ibig sabihin ng reset, kino-compute nyo uli yung bagong komputasyon every 4 years. Hindi po sila nagre-reset. Hindi sila ang huling reset nila 2015. So ibig sabihin po, yung komputasyon na pinagbasihan nila ng 2015, ina-apply pa rin nila ba hanggang ngayon. Bakit hindi sila nag-reset? Bakit ang ERC, ang Energy Regulatory Commission, hindi nila plate ng bagong formulasyon sa bagong sitwasyon noong 2019. Ibig sabihin, ano mo kasi may pinagbabatayan yan na Mike, yung tinatawag nating risk rate ng bansa. Kung halimbawa, mataas ang risk ng bansa sa pagnenegosyo, mataas din yung komputasyon nila. Pero kung mababa ang risk, mababa rin yung magiging resulta noong binabayad nating kuryente. Okay. At dito, Mike, masasabi natin na sumosobra sila ng halos 50% sa sinisingil nila sa atin. Grabe. Well, nakakagulat naman ito, Congressman, Deputy Speaker, kasi meron tayong EPIRA law. Ang dapat mag-i-implement nito ang Department of Energy o kaya yung Energy Regulatory Commission. Dapat yung Meralco susunod sa kung ano ang sinasabi ng batas at ini-implement naman ng Executive Department. Pero ang sinasabi mo kanina parang hindi daw nasabihan, hindi sinabihan ng Department of Energy ang Meralco na i-implement yung batas. Teka muna, mahirap yun. Dapat pag mga ganong klaseng sitwasyon, guys, hindi naman dapat na kailangan sabihin pa, dapat obligadong alam na saan nila yung mga ginagawa nila, di ba? Kailangan pa bang i-update sila sa mga ganong klaseng sitwasyon? Ano ba naman yan? Meralco. So something wrong. Meron talagang sa Tagalog, palagay ko, mahirap ang patunayan, pero parang meron sabuatan sila. May kumikita rito, Congressman. May corruption dito sa implementation ng EPIRA law. Parang ganon. I'm pretty sure, Mike, ako sa tingin ko, meron ditong malalim na sabuatan, no? Kasi ang sinasabi nila, tinuturo ng Meralco ang DOE at sinasabi nila, wala kayong ginibigay na guideline sa amin sa pag-mix ng kuryente. Grabe, no? Kaya hindi nila minimix yung mura. Oo. Pero kung masingit na ako, doon sa batas, di ba na sanang mahal mga kaibigan, basta wag lang tayong inaabutan ng brownout, di ba? Ayun, lagi pong brownout. kailangan pa ba na Sisirain na yung mga appliances mo. Wala na. Wala yung brownout na yan. Abala pa sa oras. nang bigyan sila ng order ng Department of Energy? Alam mo naman yung batas na pwede kang mamili ng mas mura para mabigyan mo yung mga customer, pero kahit hindi mo ginagawa dahil baka nga may sabuatan yung power producer, Meralco, Energy Regulatory Commission, Department of Energy. Parang ganon, Kong. Alam mo, paring Mike, kung halimbawa sinasabi ng Meralco na wala silang, hindi sila binigyan ng guidelines, pero ang batas sinasabi maliwanag na mag-create ka ng pinakamababang klase ng kuryente dahil pwede naman. Aba, ang gagaling na kanila. Pwede pala yung mga ganun mga kaibigan, bakit nila ginagawa? Ang taas ng mga ng singil nila sa kuryente. Mga engineers, sinabi ko nga kahapon, meron kayong mga engineers dyan na magsasabi ito ang tamang population para mababa ang kuryente. Bakit hindi nyo ginawa? Kung ang sinasabi nyo, hindi sila binibigyan ng guidelines ng DOE. Dapat DOE na lang ang gawin nating Meralco. Dahil sila nagsasabi na ito ang dapat gawin na pinakamababang. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.